Ang alamat ng anay. Sa isang liblib na lugar sa Hilaga, matatagpuan ang maliit at mahirap na bayan ng Santo Cristo. Tahimik ang paligid, ngunit kapansin-pansin ang hirap ng pamumuhay ng mga tao. Sa bayang ito, may mag-asawang matagal nang naghihintay na magkaroon ng anak. Akala nila'y hindi na sila mabibiyayaan. Ngunit isang himala ang dumating. Isinilang si Ranay, ang kanilang nag-iisang anak. Lumaki si Ranay na parang isang prinsesa. Hindi siya pinapagawa ng gawaing bahay. Lahat ng gusto niya, lalo na sa pagkain, ay agad ibinibigay. Ang kanyang paboritong gawin? Kumain. At kumain pa. Habang tumataba at nasisiyahan si Ranay, unti-unting nanghihina ang kanyang mga magulang. Pinagkakaitan nila ang sarili. Maibigay lamang ang lahat ng gusto ng kanilang anak. Isang araw, dumating ang hindi inaasahan. Naaksidente ang kanyang ama at ina at kapwa sila pumanaw. Naiwang mag-isa si Ranay. Hindi alam ni Ranay kung paano mamuhay. Hindi siya marunong magtrabaho, hindi siya marunong kumilos para sa sarili. Dahil wala nang magpapakain sa kanya, unti-unti siyang nanghina. Hanggang sa siya'y tuluyang namatay. Lumipas ang maraming panahon. Isang araw, napansin ng mga dating kapitbahay na unti-unting gumuho ang bahay ni Ranay. Doon nila nakita ang maliliit na insektong kumakain ng kahoy. Naalala nila si Ranay, ang batang walang ibang ginawa kundi kumain. Marahil siya na iyon, wika ng binata. Tinawag nila ang insektong iyon na Ranay. At sa paglipas ng panahon, ang pangalang ito ay naging Anay.